Naku ha, naibalita ho pala natin mga kababayan kahapon, no, na yung National Unity Party mga kababayan. Ano pala yun, mga bossing? Bakit nandun yun? Partido pala yun ni Pulong Duterte mga kababayan. Aba, lumilipat na ngayon. O lumipat na po sa kumbaga nakipag-alyansa na po sa Partido Federal ng Pilipinas mga kababayan, na partido ng ating Pangulo. Ihiyakan na naman itong mga to. Biruin nyo, tingnan nyo mga kababayan. Yung paulit-ulit nilang sinisigaw at sinasabi na sila ay palakas ng palakas. Ano lumalakas sa inyo? Pabawas ng pabawas pati yung mga partido. No? Nakakaanib po. O nakikianib ngayon. O umaanib po ngayon sa partido ng Pangulong Marcos. Bakit ho ba nagkakaganon mga kababayan? No? Bakit sila iniiwan? Ikaw ba naman makita yung agenda mo araw-araw maisog, mautog. Oh, di ba? Panay paninira na lang po mga kababayan. Ramdam nila yan na tinatabangan na po ang taong bayan sa kanila. Mga bossing. Di ho ba? Ganun kasimple yun eh. Ang taong bayan naman ho, mga kababayan, magre-react yan ayon po doon sa kanilang mga ginagawa. Doon sa kanilang mga inuugali po. Ikaw makita mo, puro mga walang ebidensya at panay paninira lang po mga kababayan ang ginagawa sa ating gobyerno. Hindi ho ba kayo tatabangan nun? Oo. Siyempre, para po sila ay maging safe naman, mga kababayan, aalisan nila yung mga nakikita nila at pakiramdam nila nasisira sa kanila. Mga bossing. Yung mga pakiramdam nila na dahilan kung bakit matatalo yung mga kandidato ho nila, mga kababayan. O di ho ba? Yan yung sinasabi natin mga boss, chief amo, sir, na kapag ka nahaluan ng Duterte ngayon, yung mga political parties, mga kababayan, tiyak po mga boss, inidoro ang kalalagyan ho, mga kababayan. Ito namang si Mark Ramos, puro mga kababayan. Oh, di ho ba? Kailangan ho ngayon mga bossing talagang maialis nila sa kanilang hanay ang mga Duterte. Kailangan ho makawala sila sa hanay ng mga Duterte. Kung di ho, ang sasapitin po nila mga kababayan ito po, no? Tatabangan din po ang taong bayan sa kanila at doon sa mga politiko na dinadala po nila. Boss Mark, present ako ngayon at nag-like na rin. It's Canada Day here, kaya holiday kami, sabi ni Juan Petiza. Mukhang wala kang pasok ha. Jackie Capelan, kasi nga po pupulutin sila sa kangkungan kaya gagamitin nila ang paawa effect sa Pangulo para sa noto. Kaya siguro ho, mga kababayan, kung makakasigaw lang yan ng mga noto Duterte na, baka isisigaw ho niyang mga yan, mga bossing para lang ho masalba ang kanilang mga politiko, mga kababayan. Tingnan niyo po ang nangyari doon sa PDP, wala ng laban. Isa-isa hong iniwanan, isa-isa hong nagsialisan ho. Ano? Pag hindi sila nag-isialisan doon, malamang sa alamang po, susunod na election, 2025, kangkungan din po talaga ang pupulutin sila. Magiging malabo po na makaupo po sila, lalong-lalo na sa Senado. Oha. Ganyan lang po yan. Magtatalo na po yan. Sino na lang ang natira sa PDP, wala ng laban. Si Bongo nandun pa din. Si Bato de la Rosa nandun pa din. Si Robin Padilla nandun pa din. Tapos si Tolentino. Tapos mukhang may isa pa silang senador na mukhang tatalon yata, mga kababayan. Tatalon papunta sa administrasyon. Mukhang malabo po yun. Lalo, markado po sila ng mamamayang Pilipino. No, markado kayo na kayo ay kumbaga tagapagtanggol lang ni Duterte.
na pag kayo ay napunta sa Senado, wala kayong gagawin kundi ipagtanggol si Duterte. PDP laban have self-destruction led to collapse. Unang-una pong nakapansin yan mga bossing yung PDP walang laban ho. No? Tingnan nyo yung pag-iwas nila kay Digong. Sabi ng PDP laban, ang dating Pangulong Duterte, kung ano yung sinabi niya lang yon. Hindi ibig sabihin na buong PDP laban. Sinabi ho nila yon mga kababayan, di ba? Oh. Pati mismong yung partido na yun. Tinatry nilang ipaisip sa taong bayan o iparamdam sa taong bayan. Naku, puro salita lang ni Duterte yan. Hindi kami kasama dyan. Paano ho madadamay kasi talaga yung mga politikong nakapaloob doon? Di ba? Boss Mark, pa-shoutout from Taiwan. Pang my day ko lang. Jelly Astronimo. Shoutout sa iyo, madam. Oh. Watching from Canlubang, Laguna. Andres Ladip Kater. So, paano gagawin natin dyan? Talo na. Ubusan na. Paano si Pulong? Tatakbo din ng, kumbaga, hindi naman pwedeng, for sure, hindi naman sasama si Pulong Duterte. No? Doon sa NUP. Dahil nga nakipag-alyansa na. Baka tatakbo mag-isa. Mga bossing. Pero, sabi nga naman nila, malakas naman sila diba? Duterte. Pagkakita ho dun sa mga kababayan, pagkakita ho dun sa listahan ng 12, isang Duterte lang po ang nandoon, pangatlo, si dating Pangulong Duterte, which is, hindi tayo magtataka doon. May karisma pa din po yung mama. May karisma pa din, kaya lang, nalilito ngayon ang mga DDS. Kasi sabi ni dating Pangulong Duterte, wag niyong paniwalaan yun. No? Wag niyong paniwalaan yun dahil si Sara nagjo-joke lang. Pang joke only lang talaga yun no? Hindi kaya na joke only lang din po tayo mga kababayan nung panahon na sila po ay nanunungkulan? Di ho ba? Watching from Hong Kong, Sir Mark, Jackie Capelan. Ano sabi niya dito? Wala sanang lumusot kahit isa sa alipores ni Digong. Personal interest lang ang gusto ng mga yan, Sir Mark. Hindi sa bansa. Ipatawag na po lahat sa investigasyon. Tatakbo si Pulong mag-isa sa EDSA. Ayan, nahanap tuloy ni Frederick Labay. Nasaan daw yung 51 billion? Ano po, mga kababayan? O, tumuloy tayo sa pangalawang topic natin mga bossing. Yung pangalawang topic natin,